Sinira lang ni Bongbong Marcos dahil sa unang araw ng kanyang pag-upo sa Malacanang, inabolish niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Para ano? Para nakapasok ang mga buhaya. Lumala ang korupsyon sa Pilipinas mula nang inabolish ni Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya, magsama-sama tayo ngayon. We will regain our freedom from corruption. I-regain natin ang kinabukasan para sa ating mga anak. Ipaglaban natin ang inang bayan, ang Pilipinas. Mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat kay Eric sa iyong tulong sa amin dito, sa paanyaya tayo dito magkaisa. Maraming salamat, Atty. Luna, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner. Mga kababayan, dumadami na po tayo, pero kailangan ang boses natin ay dumadagundong. Boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan. Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! Marcos Romualdez, palayasin! And then, ipadinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag-ari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos at Romualdez. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ayun, pakinggan natin ang boses ng naglingkod sa ating bayan bilang security and police officer. Walang iba sa retired Colonel Kuntapay. Maraming salamat, Kay Eric. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naparito ngayon. Kung maalala ninyo, noong isang taon na nandito na naman tayo, Nobyembre 27 hanggang Desembre 3. Nagdaligiran tayo ng mga pulis. Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa daing, sa ating daing, sa daing sa ating kapwa mamamayang Pilipino dahil sa matindi ang kunakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan. Anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon? Dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyalis natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig ngayon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan dahil may diferensya siya. Wala na siyang pakialam. No medical attention would be available to cure the president of his sickness, of the culture of vulture, the culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, lahat tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, nasaan ang pera ng taong bayan? Nandun lang sa pipilang Pilipino, galing sa presidente, galing sa Congressman Romualdez, na puro buhaya, puro may sakit, na kanina narinig ko, kleptomaniac. Utangin na niyang pamilya na yan. Walang hiya! Walang hiya ka, Marcos.
Wala kang utang na loob sa mga butante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na nagluklog sa iyo, na nanahimo o nang ikaw ay naging presidente ngayon ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin na kami gimanipular mo? We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko, mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong Chavit Singson, galit na sa iyo dahil ang nagkasakit ikaw na ang bilis mo makalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Lakay mo Bong Marcos, resign! Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun kung ang sabi ni Chavit, Chavit Singson, na parehas mo Ilocano. Parehas tayo Ilocano. I come from Region 2, Quezon City. Na ako, nakapag-asawa ko, I live in Mindanao now for 47 years. Kaya na parito ako, kakagaling ko, kanina lang ako bumaba sa aeroplano, kaninang madaling araw. So to join you, to air your grievances against this scrupulous manipulator na gobyerno natin. Wala nang pakialam dahil sasabi ng iba, siya ay bangag. Hindi lang bangag, magnanakaw pa. Hindi pa magnanakaw, hindi pa bangag, manipulator pa. Sana tayo ngayon, mga kababayan ko. Ang tanong ngayon, ano ang dapat gawin natin, mga kababayan? Kaya kayo, lahat na nakikinig ngayon, mga kababayan ko, nandito na kami. Bumalik na naman kami rito sa shrine para ipabot ka ninyo. Ayaw na ng taong bayan ang nangyayari sa ating bansa. Ayaw na talaga. Ayaw! From all sectoral groups, including the studentry, 70% sa military, including yung mga kapulisan, ayaw na nila sa pangyayari because of corruption. We don't need Marcos to resign. Ang gusto natin mangyari, we have to unify all our resources for him sa Bisaya pa para magpahuway. Hindi pupunta sa Hawaii. Magpahuway. He has to rest to go back in his homeland. Ilocos Norte. Magpahuway. So mga kababayan, maraming salamat. Sana tayo lahat, magkaisa tayo. Labanin natin ang korupsyon. Labanan natin ang manipulation. We don't deserve this. We are all demeaned, including all the government institutions natin. Publicly, privately, nandun lahat ang kakahiyan. We are really embarrassed as Filipino before any other countries. Bakit ganun? We have all the resources to move onward, to move forward. Bumaba lang si Marcos. We can start a good governance with accountability. A good governance with transparency. A good governance for a common good, for the welfare of every Filipino. Maraming salamat, mga kababayan. Kunting tulawan na lang. Mababa na yan si Marcos. Maya ka, Marcos. Baba ka na. Please, baba ka na. Salamat. Marcos resign! Marcos resign! Marcos
Rizal. Mga kababayan, ang kasama ko dati na nakikipaglaban sa gobyernong mapang-api, inabot niya ang